Nagkasubukan ng mga players ng Koshigaya sa kanilang ensayo at naging intense nga rin ang kanilang mga plays. Talagang bigay todo rin ang kanilang mga galaw sa ensayo. Naghahanda na sila para sa paparating na Emperor's Cup at kasali nga ang team ng Koshigaya at maglalaro sa Emperor's Cup bago ang regular season ng Japan B1 B-League. Nagiging solid ang Gilas team at dahil na rin sa bagong sistema at pamamalakad ng Gilas ngayon ay nagkaroon kaagad ang mga ito ng magandang resulta sa kanilang mga laro. Unang-una na dyan, isa sila sa top teams ngayon sa ongoing na FIBA Asia Cup qualifiers at malapit na nilang makalaban ang team ng New Zealand. Hindi pa nananalo ang Gilas laban sa team ng New Zealand pero ngayong paparating na second window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay malaki-laki ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand. Home court natin at umindi nga ang lineup at laruan ng Gilas at ang isa sa dahilan ay ang paggamit ni Coach Tim Go ng dalawang solid bigs sa loob ng paint, sina Kai Sotto at Junmar Fajardo ng Sabayan. 0-4 tayo sa head-to-head matchup ng Gilas at New Zealand pero ngayong 2024 ay mag-iiba naman ang takbo ng laro. Panalo ang pinaka-main goal ng Gilas. Nagawa natin laban sa team ng Latvia na manalo kaya naman magagawa at posible rin nating magawa laban sa team ng New Zealand. Naka-recover na nga rin itong si AJ Edo at maglalaro sa Japan B1 B-League ulit. Yun nga lang ay sana hindi ito magkaroon ng injury dahil malapit-lapit na rin ang laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand at magiging solid ang rotation ng Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo sa loob ng paint. Silang tatlo ang may pinaka-solid na combi sa 4 at 5 position. Maging sa pisikalan, kita naman natin na hindi umatras itong si Kai Sotto at mas lumalakas pa nga ang kanyang katawan. Walang hinto at tuloy-tuloy ang kanyang strength and conditioning habang papunta ito sa kanyang mid-20s, ang pinaka-peak ng lakas ng isang atleta. Nakikita natin na kaya ng Gilas na manalo ngayon laban sa team ng New Zealand kapag healthy lahat ang mga players natin, lalong-lalo na nga ang mga bigs na isa sa pinaka-core ng isang team. Koshigaya Alphas, hinihintay na rin itong si Kai Sotto. Nagiging intense na ang kanilang ensayo at solid ang magiging combo ni na LG Pick, Tim Suarez, Kai Sotto sa 3, 4 at 5 position. Yun nga lang, mas physical ang laro ni Junmar kumpara dito kay Suarez na makakasama ni Kai sa loob ng paint pero kailangan na mapagana ni Coach Ansay ang combo niya sa 4 at 5 position. LG Pick naman ang magiging wing nila 2-3 player ng Koshigaya, isa sa sentro ng opensa pero kapag natrap sa depensa ay kailangan na makita nga rin niya si Kai Sotto sa loob ng paint, madaling mapasahan sa mga alley-oop plays kagaya ng ginagawa ni Justin Brownlee. Hindi lamang magaling na tagapuntos itong si Justin Brownlee, kung hindi ay magaling nga rin na tagapasa. Nahahanap niya ang open niyang kakampi. Ang tatlong players na ito ang pinakasentro ng lakas ng Koshigaya base na rin sa stats, height at yung nagagawa nila sa laro at kung hindi nga ito makita at mapagana ni Coach Ansay ay mahihirapan rin ang Koshigaya sa kanilang mga laro. Sayang ang pagkakaroon ng team na ito ng mga key players kapag hindi nagamit ng husto. Inaasahan na nga na sa mga susunod na araw ay nasa Japan na si Kai Sotto kasama ang team ng Koshigaya Alphas at mapapalaban na naman ito sa araw-araw na ensayo kasama ang kanyang bagong team. Gilas 4 at 5 na si Kai Sotto makakasama ang Brazil player nga rin na naglalaro sa 4 at 5 position at ito ay si Tim Suarez. Naging sikat nga rin ang explosive na opensa ni Yabusele laban dito kay LeBron James at tinakdakan niya si LeBron ng harapan. Dahil dito ay napansin siya ng NBA, partikular na ang team ng 76ers at kinuha nila ito para maglaro sa kanilang team. $2.1 million ang kanyang kontrata sa team ng 76ers para sa isang taon at maganda-ganda nga rin ito. Isa siya sa naging key player nga rin ng team ng France. Sa edad na 28 years old ay nagkaroon pa nga ito ng NBA comeback at maging itong si Kai Sotto habang nasa 20s pa nga ang kanyang edad ay buhay na buhay pa rin ang NBA dream para sa kanya at posible talaga na umabot si Kai sa NBA. Maganda-ganda ang nilalaro ni na Carl Tamayo at ng LG Lakers. Sunod-sunod ang kanilang panalo sa kanilang mga tune-up games at nasa tamang landas ang kanilang build, maging ang magandang momentum nga rin ay kanilang nabibuild ng maayos na makakatulong sa kanilang mga laro sa upcoming season ng KBL. Nakalaban ng LG Lakers ang St. Benilde na merong dalawang magaling na coach sina Raiko Toroman at Charles Chu at naging dikit ang score ng laro. Talagang lumaban ang St. Benilde laban sa isang pro team na LG Lakers pero LG Lakers pa rin ang nanalo sa game na ito. Unti-unti na nga rin na nakakapag-adjust itong si Carl Tamayo sa team ng LG Lakers at mas titindi pa ang chemistry ng team na ito pagpasok nila sa upcoming season ng KBL.